May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman oras na para sa ating Main Confessions. Oras na para basahin natin ang unang yugto na galing sa ating letter sender for tonight. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Ria. 29 years old, taga Pateros. May asawa ako, tawagin natin siya sa pangalang June. May isang anak na din kami at so far okay naman kami bilang pamilya. Sumulat ako sa iyo DJ Main para ikuwento itong aking karanasan. Huwag sana akong husgahan dito. Pero kailangan ko lang din talagang ilabas ito. Narito ang kwento ko DJ Main. First boyfriend ko si June. Nagkakilala kami sa trabaho at doon niya ako niligawan. Medyo pihikan kasi ako sa mga lalaki. Noon kasi pakiramdam ko, ang mga lalaki ay manloloko. Well, hindi ka nagkamali. Agree ako dyan. Hindi ako magdi-disagree dyan. Halos lahat ng lalaki, manloloko talaga. Lalo na yung nakikinig na yan, no? Yung humingiti-ngiti na yan, isa ka dun. Oo. Well, pero may mga rin naman, nagbabago. Pag nahanap na nila, yung para sa kanila at yung magpapabago sa kanila. Dahil gusto nila ha, oo. O continue na natin. Hindi pala lahat dahil matinong lalaki si June. Mapapasana all ka na lang dito talaga kay Ria. Siya din ang unang lalaking nakagalaw sa akin. Wow, very rare ang babaeng ganito ha. Narito ang aking problema DJ Main. Sa tuwing nagtatali kami ni June ay hindi ako nakakaraos. Hindi naman sa maliit ang kanyang kargada. Saktuhan lang naman ang size niya base sa mga nabasa ko. Mukhang ako yung may problema. Kadalasan ay pinipeki ko lang ang reaksyon ko sa tuwing naglalaro kami sa kama. Uy, ang hirap nun ha, yung i-fake mo. Pero kung ito na yung naging habit mo, Ria, o ikaw, talagang magiging na sa'yo yan muscle memory na lang. Pero feeling ko, napapansin din yun ng partner mo. Siguro hindi niya na lang binibigyan ng atensyon kasi mas nakafocus siya doon sa ilalabas niya. Ilalabas? Ilalabas na init. Oo, yung feelings niya during nung naglalabing-labing kayo. Dahil nga asawa mo ito, syempre mas passionate, mas siklab ang pagmamahal, di ba? Dito papasok sa kwento ang best friend kong si Ann. Bisexual si Ann at mahilig siyang makipagrelasyon sa kapwa babae. Close kami ni Ann at may tiwala ako sa kanya. Siya yung kaibigan na pwede mong kuwentuhan ng mga tungkol sa personal mong buhay. Minsan, dinalaw ko si Ann sa kondo niya at naikuwento ko ang aking problema. Baka hindi lang alam ni June kung saan ang sweet spot mo be, sabi ni Ann. Ano yung sweet spot? Tanong ko sa kanya. Yan yung spot na dapat nilalaro para makaraos ka. Hanapin mo be. Gusto mo? Tulungan kita? Ay, tinulungan ng best friend. Lahat talaga gagawin mo kahit ano, no? Para sa kaibigan mo. Pero, ewan ko, nahihirapan ako. O hindi ko ma-imagine. Parang mas masarap pa rin i-discover ang isang bagay pag kahit ikaw na lang mag-isa, di ba? O nood ka nang pwedeng matutunan mo kung saan ba yung sweet spot na yan at paano hinahanap yan. Pero parang nakakahiya kasi kahit sabi mong super close kayo ng kaibigan mo, di ba? Nakakahiya yung ganun. Ewan ko kung anong nangyari dito sa sitwasyon at pangyayari nitong si Ria at si Ann. Kaya samahan niyo akong alamin ang buong confession niya. Napakainit nito. Ikaw ba, ano ba ang sweet spot mo? Ako, alam ko kung ano yung sweet spot mo. Ay!
Pero mamaya ako nasasabihin kung saan. Uy, kaya naman samahan mo ko ha. Hanggang 12 midnight pa tayo. At mamaya ang ating pangalawang yugto ng ating confession na galing kay Ria. Samahan niyo ako dito sa main event. Dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. At kanina nga napakinggan na natin ang unang yugto o unang part ng ating confession for tonight mula kay Ria. Anong tulong kaya ang inoffer ni Ann sa ating letter sender na si Ria? Kaya naman balikan natin ang mainit niyang kwento. Dahil wala akong karanasan sa ibang lalaki, ay naniwala ako sa payo ni Ann. Baka nasa labas ang spot mo at wala sa loob, sabi ni Ann. Gusto mo bang tulungan kita kung paano mo mahahanap ang sweet spot mo? Nagulat ako sa proposal niya. Bago pa ako mag-react ay bigla niya akong hinalikan. Pero imbis na magalit ako, ay nagpaubaya ako. Hindi ko talaga alam, DJ Main. Hanggang sa naramdaman kong gumapang ang kamay ni Ann sa ibaba ko. Hindi ako kumibo at hinayaan ko lang siya sa plano niyang gawin. Kinapa ni Ann ang ibabaw ng hiyas ko. Napakislot ako sa ginawa niya. Pagkatapos ay nilaro ito ng mga daliri niya. Hanggang sa unti-unting namasa ang tuyong garden ko. Sana all my garden! Akalain mo yung garden ni Ria na dilagan. Hindi na tuyo yung garden niya, basang-basa na kasi nga syempre nadilagan na, di ba? Nabigyan na ng vitamins. Habang tumatagal ay parang napapaungol na ako sa sarap hanggang sa parang may naramdaman akong kakaiba. Parang may sisirit be, sabi ko kay Ann. Nako, yun na yun, Ria. Yun na yun. Yun na talaga yun, oo. Huwag mong pigilan, huwag kang mahiya, ilabas mo lang. At dito tuluyang umagos ang kaligayahan. Success talaga, no? Oo. Ang sarap pa naman sa feeling ng ganyan. First time ko ito maramdaman. Ganito pala yung pakiramdam ng makaraos. Hindi pinipilit, hindi dinadaya. Madulas, mainit, at masarap sa pakiramdam. Pagkatapos ay nagtanong ako kay Ann, ano yung nagawa natin? Wala lang yun, ano ka ba? Gusto lang kitang tulungan, tugon ni Ann. At least, pwede mo na ring turuan si June kung paano ang gagawin. Para hindi ka naiiwang bitin, dagdag pa niya. Napailing ako, DJ Main. Pero deep inside, agree din ako sa sinabi niya hanggang sa napagpaalam ko sa kanya. O hanggang sa nagpaalam ako sa kanya at umuwi pabalik ng bahay namin. Lumipas sa mga araw ay palaisipan pa din sa akin yung nangyari sa amin. Oo, agree ako na gusto lang niya akong tulungan. Pero parang nagulat kasi ako na kaya pala niyang gawin yun sa akin. Pinaka nagtataka ako, DJ Main. Bakit hindi ako nagalit? Bakit ako pumayag? May ibig bang sabihin ang pagpayag ko? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, DJ Main, ano ang gagawin mo? Payuhan mo naman ako, please. Maraming salamat from Ria of Pateros. Alam mo, Ria, kaya mo din naman yan sa sarili mo eh. Na-amaze ka lang dun sa nangyari at syempre, hindi ka talaga magagalit kasi komportable ka, kapwa babae mo at best friend mo pa. So talagang tiwalang-tiwala ka. Huwag kang maguluhan, na-amaze ka lang sa mga nangyari. Pero mamaya, bubuuin natin ang aking payo opinion kay Ria. Kaya samahan mo ako hanggang 12 midnight pa tayo. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! At ikaw ay nakatutok pa rin dito sa main event kasama ang baby mo sa radyong nagisang DJ Main. At nandito na nga tayo sa ating main confessions for tonight. Kanina nagpatikim na tayo ng appetizer hanggang sinerve na natin ang buong confession. At ito na. Ito naman ang pinakihintay nyo.
ang ating dessert. Kanina nag-main course tayo. This time, ang inyong dessert, ang main ingredients naman. Wow! Taray, may may nabuo. Oo. Ang ating letter seller for tonight ay isang babae, 29 years old, pero hindi niya pa rin alam ang kanyang sensitive spot. O kung tawagin ay sweet spot, alam niyo na yan. Pinaganda ko na lang. Pero alam kong gets na gets niyo yan, especially sa mga kababaihan. May mga ganyan, no? Ako din, umabot din ako sa part ko na ganyan na late ko na nalaman ang aking sweet spot. And I think hindi lang naman ako nag-iisa sa mundo at hindi lang si Ria ang nakakaranas niyan. Marami sa kababaihan niyan na hindi pa nila nadi-discover ang kanilang sensitive spot o sweet spot. Kaya minsan pag nagme-make love with your partner, minsan talaga i-fake mo na lang din talaga na kunwari success ka. 'Di ba? Para hindi lang ma-offend ang iyong partner at para lang maging mas mainit lalo ang inyong sex. Oy, bakit ganon? Diretso. O, alam niyo na yung malalaki na kayo. At alam ko naman nakikinig sa atin ngayon mga adult. Ayun nga. At ito, may best friend siya, si Anne. At si Anne ay isang bisexual. At tinulungan siya para hanapin ang kanyang sweet spot. Akalain mo yun, no? Iba pa yung nagturo at dito niya naranasan. At ngayon parang nagtataka daw siya. Bakit hindi daw siya nagalit? Bakit daw siya pumayag? May ibig sabihin daw ba ang pagpayag niya? For me, kasi hindi ako makakasagot niyan dahil hindi ko alam yung buong mong nararamdaman. Kinuwento mo lang ito pero hindi ko alam kung yung exact feelings mo. Pero sa tingin ko, hindi ka naman naguguluhan. Kaya ka pumayag kasi nga best friend mo yun eh. 'Di ba? Parang tiwala ka at kapwa babae mo na parang nandun ka sa stage ng curiosity na why not? Baka matulungan niya ako sa problema ko na hanapin ang aking sweet spot o itong sensitive spot ko. Pero walang ibig sabihin nun. Pero nasa sayo din kasi yan kung bibigyan mo ng kahulugan. Pero siguro kaya naguguluhan ka kasi na-amaze ka na siya. 'Di ba kayo ng asawa mo or ng iyong partner matagal na kayong may sex life pero hindi niya mahanap o hindi niya alam. Pero ito biglang babae. Sa isang laro lang na ilabas niya, natulungan ka niya to release. And yung first time na ganun, hindi mo talaga makakalimutan yan. Talagang maa-amaze ka na, wow, ganun pala mag-shower sa garden. Sa garden! Grabe. Diba? Talagang, ang hirap explain ng feelings ng feeling mo during that time. Pero sobrang sarap. Kaya feeling ko lang talaga, na-amaze ka lang talaga, Ria, oo. At normal naman na makaramdam ka ng guilt o confusion. Yung nangyari sa inyo ni Anne ay hindi mo naman talaga plinano yun 'di ba? Pero hindi mo rin tinanggihan. Doon pumapasok yung tanong mo sa sarili na bakit ka pumayag? Ang sagot dyan ay maaring simpleng curiosity nga, sabi ko nga, kakulungan ng experience sa sarili mong katawan o paghanap ng fulfillment na hindi mo pa nararanasan kay June. Hindi ibig sabihin agad na mali ka bilang asawa o tao, pero mahalaga na alamin mo rin yung dahilan. At para malaman mo yung dahilan, bakit ka nga ba pumayag at ba't mo nagawa ito, need mo munang i-separate ang pagiging asawa mo sa pagiging babae mo na may personal na pangangailangan, especially pagdating sa sexual fulfillment. Yung relasyon mo kay June bilang asawa at ama ng anak mo, ito ay ang pundasyon ng pamilya ninyo. At yung personal na pangangailangan at sexual na fulfillment mo, yan naman bahagi. At ito din ang bahagi ng pagiging tao mo at pagiging asawa mo rin. So walang mali doon. Oo. At yun, kasi kapwa mo naman babae, pero yun nga lang, part pa rin siya ng cheating kung titingnan natin technically. Pero ganun talaga, minsan kailangan natin mag-explore para malaman natin. At kung kulang naman yung aspeto ng intimacy, need mo namang makipag-communicate sa asawa mo. Yun yung naging mali mo sa part na yon. Hindi ka nakipag-communicate sa partner mo na maaari at possible na siya mismo as lalaki, pwede ka niyang tulungan. Kasi sa dinami-dami ng gabi na kayo ay nagsisiping, malay niya ba? Na hindi ka naman pala totoong nagsasucess. 'Di ba? For all those time, alam niya totoo yung nagiging reaction mo, totoo yung pala, fake lang pala lahat yun. Pero kung nag-open up ka sa kanya,
I'm sure, as lalaki, gagabayan ka niyan. At tutulungan kanyang hanapin ang iyong sweet spot. Yun naman ang trabaho ng lalaki, di ba? Pag tayo ay nakikipagsiping or nakikipag-labing-labing, ibigay yung pleasure natin at the same time, binibigay natin yung pleasure nila, na gusto nila. Kaya, ang maganda niyan, this time, kausapin mo na si June, maging open ka na sa kanya. Hindi mo naman kailangan i-detalye yung nangyari sa inyo ni Ann. Pero pwede mong sabihin na hindi ka pa laging satisfied at gusto mong explore ninyo kung paano maging mas masaya lalo kayong dalawa pagdating sa kama. Pwedeng kasama rito yung pagbabasa, di ba? Pag wala kang ginagawa. Number 1 yan, nakakatulong yan. Yung panonood ng educational content. O yung iba naman pumupunta pa ng couples counseling. Gusto nilang humingi ng tulong sa mga professional and wala naman ding masama doon. And kilalanin mo din ang sarili mong katawan. Importante yan. Pagdating sa ganyang sitwasyon, pagdating sa ganyang intimacy, dapat kabisado mo ang sarili mo. Para sa ganun, mag-guide mo ang partner mo, di ba? And totoo rin naman talaga yung sinabi ni Anna, may sweet spot ka. Hindi ito automatic na alam ng partner mo. Minsan kailangan mo rin tuklasin at ituro ito sa kanya. Pwedeng gawin ito through your self-exploration, di ba? Para alam mo rin kung paano mo siya gagabayan. Di ba? Pag mali, usog mo dun. Di ba? Ayan pa, sige. Oo, dyan banda sa may kanan. Ayan, idiretso mo lang. Ayan, isagad mo lang. Diba? Isagad mo yung volume ng radyo mo ngayon para naiintindihan mo yung sinasabi ko. Yun yung ibig sabihin dun sa isagad. Ikaw talaga basta sagad kung ano-ano yung naiisip mo pero hindi ka naman sagad magmahal. Diyos ko. Kaya ganun yung gawin mo, Maria. And tungkol naman dito sa best friend mong si Ann, kailangan malinaw sa'yo kung ano ba talaga siya sa buhay mo. Kaibigan ba o may puwang na higit pa doon? Dahil kung hindi ka rin sigurado, baka lalo kang malito dyan. Tandaan, ang isang beses lang na madulas, baka mahulog ka ng hindi mo inaasahan. Delikado yan. Diba? Para ngayon naguluhan ka na, sino na ba talaga ang gusto mo? At kung ako naman yung nasa sitwasyon mo, ganito yung gagawin ko. Hihinto ako sa mga bagay na makakadagdag ulit sa guilt ko. Ibig sabihin yan, wag mo nang ulitin ulit itong nangyari sa inyo ni best friend mo. Okay na yun. Naturuan ka niya ng isang beses. I'm sure natandaan mo yun dahil hindi mo makakalimutan yung ganong experience O ikaw na ngayon ang magturo sa iyong asawa. O gusto mo mag-self-practice ka? Self-practice! Ay, totoo yan ha. Oo. Diba, totoo naman yan Pwede yan, may mga may mga pleasure toy tayo. Ano pang silbi ng pleasure toy? Kaya nga yung ginawa, diba? Para yun yung maging self-practice mo. Kung ikaw ay medyo nahihiya pa rin magpakatotoo dito sa iyong partner, yun muna pansamantala hanggang makabisado mo na. Makabisado talaga, DJ May. Totoo naman yun walang masama dun Kung bibigyan nyo ng pangit na kahulugan, magiging masama siya. Pero in reality, yun naman talaga ang silbi ng pleasure toy. And limitahan mo yung closeness mo dito kay Ann. Kahit wala pa siyang masamang intensyon, hindi na healthy kung palaging may chance na maulit yung mangyari. Once is enough, two is too much. Pag nakatrace ka, ewan ko na talaga sa'yo. Oo, masyado mo namang ginusto talaga. Oo. Iba pa rin pag lalaki. Ayan, may respeto naman ako sa mga LGBT+. May asawa ka kasi. Bakit di ka mag-focus sa asawa mo? Diba? Ano pang yung sense na kayo ay mag-partner? Ano pang sense na kayo ay mag-asawa? Kung hahanapin mo yung tugatok ng saya na na-achieve mo sa iba na pwede mo namang mahanap dito o pwede mong ma-experience sa asawa mo, diba? Kaya kausapin mo yung asawa mo ng maayos. Diba? Tungkol sa satisfaction at intimacy.
alagaan mo yung respeto mo dito kay June. Iyan ang importante. At kung sakaling may problema talaga kayo, ito nga, may problema kayo sa kama, wag mong gawing dahilan para maghanap agad sa labas. Kung pwede nyo namang ayusin, kasi feeling ko nahihiya ka lang mag-open up sa asawa mo Pero need yan open communication. Kaya nga kayo partner, di ba? Dapat alam nyo yung mga needs ng isa't isa para ma-fulfill yung mga gusto ninyo at mag-meet halfway kayo. Kaya mas maganda yung dalawa kayong nagtutulungan. At pwede nyong gawing laro, o banding ang pagtuklas kung paano kayo masasaya sa kama para hindi boring, di ba? Nandun pa rin yung thrill, nandun pa rin yung adventure. I-check mo din ang sarili mong health. Ito sa mga girls, importante ito. Minsan kaya nahihirapan ng babae makarating doon sa climax. Dahil stress, number 1 yan. Kung ikaw ay puyat, kung ikaw ay maraming iniisip, anxiety ka, may problema ka, hormones, isa rin yan. Tsaka pagpagod. Hindi talaga ganun kadali mag-release ng need natin. Kaya dapat sine-check nyo din yung health nyo dahil hindi naman laging dahil sa performance ng lalaki yan. So maraming pwedeng factors. Kaya i-check mo din ang sarili mo, Ria, and bigyan ng oras ang intimacy. Hindi laging dapat mabilisan. Diba? Mas maganda pa rin yung let's take it slow. So slow. Ay! Diba? Para mas ramdam mo, mas masarap, mas nakaka-enjoy, may mas thrill. Diba? Talagang mas mainit kaysa yung mabilisan. Minsan kailangan ng mas maraming foreplay o mas relax na mood para mas madali kang makasabay. Especially the foreplay. Importante yan sa mga babae. Kayo mga lalaki, ibang lalaki, ewan ko ba? Oo. Yung ibang lalaki gusto niyang mabilisan. Yung sarili lang nila iniisip nila. Oo. Number 1 dyan yung pangalang Ian. Oo. Gusto nila mabilisan, hindi ganun yon. Binibigay na nga ng babae yung gusto ninyong pleasure, dapat ibigay nyo rin sa amin yung deserved namin. Dapat tulungan tayo, teamwork tayo pagdating sa kama, dapat ganun ang mindset. And huwag kang matakot magturo, Ria. Total, di ba? Na-experience mo na sa best friend mo, alam mo na. Ituro mo na ngayon sa iyong asawa, di ba? Normal lang na sabihin mo kay June kung ano yung gusto mo talaga. Hindi ibig sabihin na kulang siya. Mas maganda nga kasi magiging honest kayo sa isa't isa. Kasi nga hindi naman manghuhula yung iyong asawa, di ba? Kaya ikaw na ang mag-guide sa kanya. At hindi kasalanan ang maghanap ng kasiyahan. Pero may responsibilidad sa paraan kung paano ito hinahanap. Yun ang pinaka-lesson dito sa confession mo, Ria. Kaya naman, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong oras na ito, alam mo na ba kung saan ang sweet spot mo? Ay! Mamaya daw hahanapin niya DJ Maine. Nang dahil kay DJ Maine, hinanap ang sweet spot. So hindi mo ako makakalimutan kasi ako yung naging dahilan. O, di ba? Kaya naman sa lahat ng nakikinig, tandaan nyo, love is not just about giving pleasure. It's about making each other feel valued. Itong problema ni Ria mababaw lang to. Communication lang yung nakikita ko at hindi siya naguguluhan. Na-amaze lang talaga siya dun sa experience niya. Lahat man tayo sa first time natin talagang maa-amaze tayo. Lalo na kung sino yung nakauna na nagturo sa atin, na naramdaman natin yun, di ba? Kaya Ria, maging open ka lang sa iyong partner, turuan mo lang siya, maging honest ka lang. And I'm sure i-guide ka niyan. Sa tagal ninyo, kayo may anak na, imposible naman na hahayaan ka pa niyan pagdating sa kama, di ba? And maraming salamat, Ria, sa pagiging honest mo, sa pagko-confess mo kay DJ Maine. At sa mga nakikinig, kung may gusto kang i-confess, pwede mong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, o hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat. Uy, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetic, R1 Motor Experience,
Spring Philippines, Libre Helmets Philippines. At pwede nyo kayo follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin ay pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Magandang gabi ulit mga taga-Mega at Metro Manila. Maraming salamat sa pagsama sa akin, pagbigay ng quality time mo na hindi mo pinagdamot. May kiss ka sa akin. Ay, taray. Kinikilig-kilig na naman si Ian, no? Hindi ikaw ang kinikiss ko, kundi yung mga nakikinig. Oo, ito. Ang gwapo naman itong nakikinig na to. Uy, dahan-dahan ka lang sa pagmamaneho, ha? Mamahalin pa kita. At gusto ko rin batiin na magandang gabi mga nakikinig sa atin dito sa 102.3 Baguio, 102.3 Bacolod, at tayo rin ay napapakinggan dito sa 97.5 Jensen. Uy, shoutout kay Lapakboy at Carlos Salonga, ang team nila. Kay Boss M na nandyan sa Jensen for Tuna Festival. Mag-uwi naman kayo ng tuna. Oo, tunay na pagmamahal. Ganon! Oo. Another main confession na naman ang natapos natin for tonight. Kalagitnaan pa lang yan ng linggo. Huwag ka mag-alala. May time at may oras pa rin tayo. May araw pa rin tayo na ibibigay ko sa'yo ng buong buo. Kaya naman samahan niyo ako bukas for another main confession dito sa main event. Mapapakinggan ako Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit ng 9:30 PM to 12 midnight, i-ready mo na ang sarili mo. Dapat ikaw ay laging handa at laging sagad. Sagad yung volume ng radyo. Dito sa 92.3 FM Radio Manila. Kasama ang baby mo sa radyo nagisang DJ Main for the main event. Pero bago ako mag-good night, gusto ko munang batiin, nakalimutan ko i-shoutout ang ating mga ka-vibes na sila Gloria Constantino Mesiano, William Mortel, Erwin Cuenco, Adrian Sabroso, Lawrence Manipur, at sa lahat na nakikinig sa atin, FMR Philippines app, radyo. Kayo man ay nagdadrive na kahiga, kayo man ay nasa trabaho, mga security guards, maraming salamat po. Bukas ulit tayo magkakarinigan. Pero isa lang ang mapapromise ko sa inyo. Worth it na ang gabi mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo na, good night, baby. I love you. Ang hirap kapag hindi mo alam kung saan ka lulugar. Kapag nagmamahal ka, pero may kulang pa rin. Yung tipong hindi mo alam kung pipiliin mong manatili o hahanapin yung totoo mong kasiyahan. That's the feeling of being torn.